Gomburza. Pinagsama-samang mga bahagi ng apelyido para sa tatlong martir na paring Pilipino, sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Isa rito si Mariano Gomez na binitay sa pamamagitan ng garote ng mga Kastila sa mga paratang pagpapatalsik ng pamahalaan noong nagdulot ng pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Si Mariano Gomez ay nagtapos ng kanlo at teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas at naging pari sa parokya ng Bacoor. Kagaya ng bibisitahin natin ngayon, isang mabait na kapitang barangay at ang isang kaibigan niya, partner niya ito sa pag-iibon, mga kabisitero. Hindi ba't kahit anong estado, pwede kang mag-ibon? Basta ba ito ang isa sa hobby mo eh? Go lang ng go! Halina't ating panoorin, ating pakinggan. Ano, sama kayo sa pagbisita ko? Tara na! Ito ang Bisitero. Good morning mga kabisitero, nandito tayo ngayon sa loob ni Cap Arnold at ni Sir Puloy. Partner po sila mga kabisitero, atin po silang interviewin para sa kanilang pag-aalagang pagkakalapati. Ayan, pakilala ka po kayo. Huwag muna Cap. Magandang umaga po kabisitero. Ako po si Cap Arnold, Cap Bacoor. Ako po si Puloy. Paano po kayo nagsimula magkalapati? Bale, ano yun eh, after ng pandemic, walang magawa, wala talagang sarado sa lahat eh. Yung isang kaibigan ko, nagkakalapati siya. Tapos, nagsabi lang ako na parang gusto ko mag-alaga. Dali-dali naman, dinalang agad ako ng ipon dito. Oo. Tapos noon, dali-dali din talaga, nagpagawa ko ng kulungan, balik na agad. Tapos, nalaman yun ni Cap Arnold. Yung pumasyal siya dito, pasyal niya, niya ako na mag-combine kami. Ayun na, lumaki na ng lumaki. Tapos nag-combine kayo. Kayo Cap, kailan po kayo nagsimulang magkalapati doon? Actually, nagsimula ako ng kalapati 2004. And then, naging presidente ako ng CRPA dito sa Cavite ng 2006 hanggang 2010. Kaya naman ako ng pagigil doon, maging barangay captain ako, hindi ko masikaso. Pag-iipon, pati ng club, so nagpahinga na muna ako doon. CRPA Cap, this is the first club in Cavite. Yes. That time? Yes, oo. Siya ang kauna-unang club dito sa Cavite. Siya yung Cavite Racing Region Association. 4 years din ako umawak doon. And then, buong Cavite talaga ako Manila. And then, pag naging kapitan niya ako, pinasa ko sa tropa, sa kaso. And then, kaya naman pagbalik ka, walang si Puloy, nag-iipon uli. Alam mo na, siyempre, ang hobby, ang hilig sa pag-iipon, babalik at babalik. Kumbaga, nung time na yun, mag-tropa na kayong dalawa. Oo. Magkasama kami. Actually, ang nilalaro namin yun, Tamiya. Tamiya, oo. Oo, laki kami mag-partner niyan. Ayun, hanggang sa inabot na ng pandemic, bawat din Tamiya. Napag-ano na, nagbabalik sa pag-iipon to. Sumama na rin ako sa kanya. Oo. Paano po kayo uling nagsimula nung kayong dalawa na? Saan kayo kumuha ng ibon o ano yung mga gamit yung mga ibon? Actually, kagaya ng kinuwento ka ni Puloy, nung magsimula siya, nabigyan siya ng kaibigan niya. Nung mag-combine kami, tinawagan ko yung mga dati kong kasama sa CRPA. Kagaya ni Robert Ardales, masyad kami, napahiram kami ng ibon, binigyan kami ng Big Bird, si Jeric Del Rosario, Birden, si Arvin Calubayan, si Jason Jacinto, si Pecto. Nabigyan din kami. Sa kaibigan namin, si Joseph Samoy. Meron din. Sulit namin. Yung iba, hindi ko naman yung dating presidente pa club na siya. Si Manny de la Cruz. Kaya nga, actually, kaya sa ngayon nga, nung mag-ibon kami, actually, bumibili rin kami, nag-akuhan kami. Kaya lang, dumami nga ibon namin sa dami ng bigay. Iba talaga, Cap, Puloy, na talagang pag nagkakalapati ka, nandyan yung pagiging pakikipagkaibigan. Yes. Solid pa rin talaga, kahit na gano'ng katagal na. Tama. Nung nalaman nga na kami, nag-iibon kami, actually, sila nag-over doon eh. Bigyan kami ng ibon, panimula. Kaya natutuwa naman ako yung mga dating ko kasawit, talagang kilala pa rin nila kami. Kaya lang, sa
dami yung bigay nila, nagkakapa kami ikaw eh. Kung ano yung maganda igurin. Bilang mag-partner po, paano nyo naman po inasikaso yung mga ibon nyo? Bali ngayon, ang nangyayari kasi si Cap, sa bayan siya na uwi. Bali, ang nangyayari sa amin, sa umaga, ako yung nag-aasikaso dito. Tapos pagdating naman ng hapon, si Cap nag-aabala sa hapon. Sa pagtitraining, paano nyo po ginagawa yun? Sa pagtitraining naman, si Cap ang madalas na naggagala ng ibon. Ako na lang. Kumbaga siya yung nagtutos. Oo, siya yung nagtutos. Ako na lang yung nag-aantay dito. Tapos nagte-text na lang kami kung dito na yung ibon, na-release na yung ibon, gano'n na lang. Kasi pag pares kami umalis, wala namang matitira dito, wala mag-aabang. Gaano po kalayo yung first toss nyo hanggang pinakamalayo, Cap? Actually, kasi kami, ang katwiran namin, hindi mo naman kailangan i-training kagad ng malayo. Malapit lang. I-train lang sila sa malapit para masanay sila lang. Hanggang sa lumayo na kami. Actually, pagka ganyan sound race, nag-umpisa na kami halos dito sa Bangor, may Imus Dasma hanggang Tagaytay. Isa hanggang Carmona, doon lang, bago namin sila ikarga sa traffic. Kasi, although, sasabi ng iba, binibigla, pero para sa amin, mas may giro. Yung ibo, masali sila training, masali sila nasama-sama sa T-Max. Meron kaming toss na 4 na beses ata kami nag-toss, Tagaytay lang. Talagang batak na pa. Sinanay lang namin ang sinanay na Tagaytay lang, Tagaytay. Hanggang nung unang toss namin ng Tagaytay, halos ang tagal namin nag-antay. Siguro mga 30 to 45 minutes kami nag-antay. Nung mga una, yung pangalawa medyo gumanda-ganda na. Hanggang sa Tagaytay, alam ko nung huling toss namin ng Tagaytay, siguro mga 10 to 15 minutes nandito na yung ibon. Sabi ko, okay na, medyo sanay na sila. Tsaka, kagandahan ng ganon, yung dahan-dahan, yung ibon, sabay-sabay talaga sila tumadating. Hindi yung pa isa-isa, dalawa, hindi sila nag-iwa-iwalay. Hanggang sa Tagaytay, ganun pa din, talagang sabay-sabay. May mga naiiwan man, pa isa-isa lang, yung mga late na tumadating. Tapos, nung unang sampa namin sa track, yun na. Okay naman nang naging resulta namin, nung laro namin nung ulit. Na-cancel yung race. Ano naman yung mga binibigay nyo mga vitamins o mga gamot para sa ibon? Actually, simple lang naman eh. So, hindi mo naman dapat purkahin na ba sa vitamins sa ibon. Simple lang. Mga simple lang ang gamit namin. Importante yan. Kaya yan. Bago pag ang ibon pagkatunan namin, flashing, then bago ito, sabi ko sa training lang, wala ba idea? Yun lang. Saka-sakali naman doon. Saka-sakali sa derby, doon na kami nakalos nag-aano. Complex. Pero hindi nawawala siyempre kahit paano sa amin yung anime. Saka yung probiotics. Maganda sa ibon. Maganda sa ibon talaga. Wala kami masyadong gamot sa ibon eh. Wala talaga kami, kahit nung nag-derby kami, wala talaga kami yung gamot na yung mga ginagamit ng iba, wala. Puro lang kami, honeybee, yung probiotics, ganun lang talaga. Probiotics. Yung Yerbayot, tsaka yung B-complex, yun lang talaga yung ginagamit pa lang namin. Ngayong mag-partner na kayo, ano yung achievement nyo na yung nagsimula kayo para to sa ibon nyo ngayon? Dahil kumbaga kayo ay nagbabalik ang pagbabalik. Actually, ang unang laro namin last year lang, South Race. Naglaro kami sa APR, saka sa CHPA. Medyo hindi na naging maganda resulta sa CHPA. Walong kinarga namin ng 6 live, kaya kalansala na sila. Pero sa APR, Alin Samar, sa 5 nilog namin sa Alin Samar, 3 nag-lock. Yung 2, umuwi katong. Kompleto pa rin sila. Kaya nga sabi namin, sayang, makasakali. Doon na gumaganda, lipad ng ibon, lumalayo eh. Kaya na natigil. At least, masaya na kami. Kasi sa isang UB uli, Pagka-uwi lang. oo, hanggang sa dulo eh, may Kaya nga, nakaparte rin kami ng 3 superset. Superset party kami sa APR, saka sa HPA. Is kahit pa paano ka, pero pa rin parte. Oo. Malaking bagay para sa Maganda. ibon. At maganda pa rin yung ibon. Eh, hopefully, sana ngayon, magtuloy-tuloy ang
makapaglaro sa place, sana nga, maging maganda malawi ng ipon. Yun na lang. Ano naman po ang may share nyo, lalo sa mga tulad nyo, no, na mag-partner? Kasi alam ko, pag mag-partner talagang ayan yung, nandiyan yung natutulungan kayong dalawa eh. Lalo sa mga newbies, Kap, Sir Puloy, ano po ang may share nyo para sa kanila? Talagang ano lang, tiyaga, sipag. Yan ang kailangan natin number 1. Kasi kung hindi tayo magsisipag, walang pupunta rito natin. Actually, sa mag-partner kasi, itong hobby natin talaga, hindi naman biro ang gastos. Totoo. Malaking tulong yung may ka-partner kayo. Pero sa gastos, sa trabaho, at least nagkakatulungan kayo. Tsaka yung parang ano, Kap, brainstorming para Yes. sa discard yung sistema na yun. Ang importante lang naman doon sa mag-partner at maaari, huwag mo kumatrahan. Oo. Tsaka tiwalaan. Magkatiwalaan. Yung idea namin, nag-usap kami, ikaw yung maganda, sige, try namin. Magiging aswan na yun. Yun. Pag ayaw nung isa, ayaw na rin ng isa dapat. Oo. Tulungan lang naman, gano'n lang. Ang importante lang, nag-enjoy ka. Yun. Hindi pag sa atin. Di ba? Mensahe nyo para sa ating mga kabisitero, lalo sa mga newbies na talagang deserve nila matuto at malaman sa mga katulad nyo na matagal na lalo't nagbalik. Siguro sa pagsisimula uli, talagang kailangan natin tamang bloodline sa ibon. Huwag na tayo yung gagawa-gawa pa ng bloodline na Kailangan talaga pag umpisa ka, umpisa mo na sa maganda. Para hindi mapunta sa wala yung paghihirapan. Kailangan sipag lang talaga. Actually dati nung hindi pa kami nag-iipon, nung gumising ako hapon na. Ngayon pasikat pa lang yung araw, gising na ako. Ibang klase yung pag-iipon, ano? Grabe ngayon. Kaya kahit kapraso yung tulog mo, gigising ka talaga. Tsaka sulit pa rin, no? Parang normal na natural pa rin talaga. Kasi yung sa hobby. Kaya, kagaya sabi ni Puloy, tama nga. Pag ikaw nag-umpisa sa mga newbie, magsimula tayo sa tama. Dapat yung tamang ipon. Kasi nga, kung ikaw may konting budget, bibili ka ng mumurahin, huwag na lang na. Sabi mo na, ipunin mo, at least bumili ka na ng magandang tatay. Kasi talagang pag-iipon number 1 na talagang flatline. Nasundan ko lang po yung sinabi nyo kanina, no? Meron po rin kasing nagtanong sa akin, isa sa mga taga-subaybay natin sa Kabisitero. Pwede, kumbaga, itatanong ko na lang din po sa inyo. Ano po ang may advice mo lalo sa mga fansir na bili ng bili? Kumbaga, meron na silang materyales, o lalo kung nagsisimula sila, marami na silang materyales. Tapos yung dessert nila, gusto nila, nalaman nila na mahusay yung magaling yung bili pa rin sila ng bili. Siguro dahil may pagbili sila o minsan nuutang o paano. Ano naman po may advice nyo para sa mga ganung fansir? Kasi ito po ay tanong ng ating isang Kabisitero. Actually, sa isang pansin na taga may budget, maganda yun. Pero totoo niya, kahit anong dami ng ipon, ang importante na naman kasi meron yung makakuha mo yung tamang matching pagkakross sa ipon. Kung din lang dapat nakikinos lang na mga breeder mo, doon na ka na naman focus. Actually, pagka meron ka ng gano'n, at least doon ka na focus eh. Ang mangyayari yung ibang breeder mo, alis di mo na magagamit, pero okay din naman yung nabili pa rin nag-upgrade. Meron ka nung talagang nakinos na sa'yo, tapos nag-upgrade ka, at least mas marami ang pwedeng pag-improvino sa iyo. Tama rin naman. Pero agad maaari, kasi para sa akin, ang pag-ibon, pag-pilit ng breeder, hindi naman basta kung mo ipinilit mo alam mo maganda bloodline niya, maglalabas agad ang maganda. Na ano yung magsasyaga ka, hihintay mo yung panahon na siya yung maglalabas na magaling na ipon. Nangyayari talaga yun. Para sa akin, imposible naman na parang iba nangyayari na pag-breed mo yung labas na agad kung mo maganda bloodline niya. Hindi rin naman. Kailangan masubukan pa rin talaga. Yes. Oo, tsaga lang. Tiyempuhan din sa pag-breed eh. Kahit doon, mga champion na pa niya, labas yung mga breeder na yan, meron minsan hindi rin naglalabas ng champion eh. Tsaga lang talaga. Basta importante lang, maganda bloodline mo. Basta importante ang bloodline natin na pinakuha mo ay winning life. Actually, ganyan din kami nung una eh. Bili din kami ng bili. Kasi gusto namin sumuko. Kung sino ba talaga yung
makakapagbigay sa amin ng magandang ibon. Hindi naman yun mawawala sa bagong puncher eh, yung mga bumabalik. Siyempre tayo, gusto natin sumubok din ng sumubok ng maraming blood type para makuha natin yung tamang timpla. Talagang tiyagaan lang, kailangan lang talaga magtiyaga para sa sa ibon. Talagang tiyaga lang, yun lang talaga. Ayun yung importante. Yun ang importante talaga. Ayan mga kabisitero, no? Sa nagtanong nito, yan, nasagot na po ang iyong katanungan. And hopefully, lalo sa mga iba nating kabisitero, na yung attitude bili ng bili, tapos minsan hindi naman nasusubukan. Siguro kung nasubukan man, bili pa rin ang bili, no? Siguro dahil dahil maraming budget. Ayan. So dahil ito po ay sa bago nating segment, no, kabisitero, pwede tayong magtanong, no? Pipili na lang po tayo ng yung mga nasa huli na last 3 questions. At yung pong tatanong natin sa kung sino po man ang ating susunod na episode. Yan. Salamat po kay Sir Puloy at kay Cap Arnold sa mainit na pagtanggap sa kanilang loob. Mga kabisitero, ito yung lipat namin sa APR, last South Race. Actually, ito pinalipad sa amin ni Obet Ardales eh. Naka-young bird siya and naka-MacArthur. Clock siya from Naga to Allen Samar. Kaso natigil nga nun. Super shot partaker siya. Maraming salamat, Obet Ardales. Mga kabisitero, ito nga pala yung ibon na nilipad namin sa last race ng APR, last South. Young bird siya ng APR. Clock siya ng Naga to Allen. Ibon siya ni Kuya Jeric Del Rosario. Super set partaker ng APR. Mga kabisitero, ito namang ibon na to, bigay sa amin ni Edward Paul Osabel. Nilaro din namin ng APR, all bird category. Actually, pero YP siya, pero sa OB siya na palaro. Kaya lang, na-DQ kasi ito nung first lap Naga. Pero complete clocking siya from Naga to Allen. Kaya, thank you, Boy Osabel. Shoutout kaya pala sa partner namin na Lukman na si Tek-Tek, si Ludwig Matuga. At shoutout din ni Jerry Calitis na nagbigay sa amin ng ibon. Kaya lang, salamat! Shoutout sa mga idol natin dyan, Tropang Kawit, Tropang Bangor. Ang napanood nyo ay ang pang-76 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina DAB Love TV, Fidel Patricio, Tulio Clock 5, Raven Laksamana ng Pampanga, at syempre ang Little Bisitero, Jalberic Medina. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!